Noong una, pinagagalitan hanggang sa paulit-ulit ng pinalo ang 7 taong gulang na batang ito sa loob ng isang bahay sa Cebu City. Ang lalaking nanakit sa bata, tiyuhin pala ng biktima. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang pananakit sa away bata. Nagtalo umano ang biktima at anak ng kanyang tiyuhin. Nasa poder ng tiyuhin ang bata dahil parehong wala ang mga magulang nito. Ang video ng pananakit kumalat matapos i-upload ng isa pang kaanak ng bata matapos daw may palihim na nagbigay sa kanya. Nauna raw na nasa poder niya ang bata pero kinuha sa kanya. Nangurog ko pagkita na ko sa video, sir. Nya wala jud ko natiwas gani kay pag anak pag kuan sa bata syagit wala jud ko katiwas. Itutuloy raw niya ang kaso laban sa sospek. Sa tulong ng barangay, na-rescue ang bata at dinala sa ospital dahil sa tinamong mga sugat at iniindang lagnat. Sinubukan ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, na makuha ang kanyang pahayag pero tumanggi siya. Sa isang public market sa Davao City, nabulabog ang mga kumakain matapos magkagulo. Pinagtulungan na palang bugbugin ng 3 lalaki ang lalaking ito. Tinigilan lang nilang bugbugin ang lalaki nang sitahin sila ng nakasibilyang pulis na naglabas ng baril. Ang lalaking nabugbog umalis din. Base sa investigasyon, unahan sa upuan sa kainan ang sanhi ng gulo ng 2 grupo. 7 individual ang nakilala na ng pulisya. File na nato og kaso nga alarms and scandal para dili sila pamarisan pa sa uban o dili pod sundon sa uban sir no nga makadali-dali lang tawag ka na maka-cause o ka nakasamok sa isa ka lugar mo na nga tagaan nato og leksyon. Fine sana is 40,000, mapriso sila sa isa ka bulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.